Ito na yung kalsada mga tol na sinasabi nila. Diyan po ako galing mga tol. Kalsada na maliit hanggang sa karating na ako dito sa medyo malaking kalsada pero walang mga motor mga tol. Maglalakbay pa rin ako hanggang sa makarating ako doon sa unahan sa paanan ng bundok. Salamat po talaga tayo sa mga tumulong na tao sa atin mga tol. Yun mga tol, isang magandang araw sa inyong lahat yun mga tol. Sa ngayon mga tol ay napadpad ako dito sa location mga tol, sa area kung saan hindi ko alam kung saan ako ngayon mga tol. Dahil napatakbo ako dito sa location na ito mga tol, dahil hinahabol ako ng mga tauhan ni Commander Butakal mga tol. Maraming nangyari mga tol na hindi inaasahan mga tol. Naambos po kami mga tol. Hindi ko po alam ngayon kung saan na sila Brad Julio at si Brad Juju mga tol. Dahil ako mga tol ay nag-iisa lang ako ngayon. Hindi ko alam kung saan sila papunta. Dahil naambos kami kagabi mga tol. Hindi ko inaasahan na may pinaghandaan na pala kami nila Commander Butakal. At sobrang dami ng mga tauhan niya mga tol. Sana po mga tol magkasama po ngayon si Julio at si Juju mga tol, no? At sana po ay nakababa sila ng bayan. Dahil hindi ko pa alam mga tol kung saan sila ngayon. At ako naman po mga tol ay hindi ko alam kung saan ako napunta ngayon. Dahil hindi ko na alam mga tol kung saan itong area na ito. Parang nalamat ako sa kagubatan mga tol. Hindi ko alam ngayon kung ligtas ba itong bundok na napasok ko mga tol o mapapahamak ba ako dito. Dahil napakalayo nito mga tol. Kanina pa ako naglalakbay mga tol pero hindi ko pa alam kung saan yung palabas ng bundok mga tol. Sobrang napakasukal pa ng gubat ngayon mga tol. Napakalayo na nang nilakbay ko mga tol pero hindi ko pa alam kung saan ako patungo. Dahil nawala ako sa kwan mga tol eh. Hindi ko na kasi alam kung saan ako na padpad ngayon mga tol. Sobrang napakalawak ng kagubatan. Yan o. Napakataas ng mga bundok dito mga tol. Hindi ko po alam ngayon mga tol kung saan sila Julio at si Juju. Sana po nagsama sila mga tol. Ay hindi talaga inaasahan na inambos kami ni Commander Butakal mga tol. Sobrang dami pa kanyang mga tauhan. Kaya napilitan talaga akong tumakbo mga tol. Pero nung huli kong nakita mga tol ay nagsama pa si Juju at si Julio. Pero hindi ko alam kung nagsama ba sila hanggang sa ngayon. Dahil hinahabol rin sila ng mga kalaban mga tol. At ako naman po ay hinahabol rin. Kaya hindi ako nakabalik kung saan kami naambos. Pinagtataka ko lang ngayon mga tol. Dahil sobrang layo na nang narating ko mga tol. At hindi ko alam ngayon kung saan ako lalabas. Yan. Kung makikita ninyo mga tol. Sobrang napakalawak ng kabukiran yung napasok ko mga tol. Yan. Sobrang napakalayo talaga mga tol. Doon po ako galing mga tol. Sa likuran ng bundok na yon, yung makikita natin mga tol. Sobrang layo ng nilakbay ko hanggang nakarating ako dito. Yan. Kung makikita nyo mga tol, napakalawak ng kabukiran dito. At hindi ko alam kung ligtas ba itong area na napasukan ko. You know, mayroon pang bahay sa unahan mga tol. Hindi ko alam kung kampo ba yan ng mga kalaban. O bahay ba yan ng mga sibilyan. You know.
pakishare tong video na to mga tol, no, sa mga kasamahan ko mga tol, para makita din nila yung sitwasyon ko ngayon mga tol. Napakalayo lang narating ko mga tol, dahil parang nalamat ako kaninang madaling araw mga tol. Hindi ko alam kung saan ako napadpad, dahil sobrang pagod na rin ang katawan ko mga tol. Sobrang napaka-tirik ng mga bundok ng inakyat ko para makarating lang sa area na ito. Pero kanina lang ako naglalakbay mga tol. Medyo wala namang kalaban banda dito mga tol. Iwan ko lang dito sa unahan mga tol, dahil may mga bahay mga tol. Yan. May isang bahay na andito sa kagubatan. At mayroon din dyan mga tol, parang maliliit lang ng mga kubo. Hindi ko pa alam mga tol kung kampo ba ito ng mga kalaban o di kaya'y bahay ito ng mga magsasaka sa bundok. Kaya pakishare tong video na to mga tol, no, sa mga kasamahan ko mga tol. Naambos kami ni Brad Julio at ni Brad Jojo mga tol. Hindi namin inaasahan na sinalubong pala kami ni Commander Butakal. At nagkasagupaan talaga kami mga tol. Sobrang dami ng kanyang tauhan. Kaya natakbo ako sa ibang direksyon mga tol. At si Julio naman at si Jojo, hindi ko alam kung magkasama ba sila ngayon mga tol. Pero dasal ko po palagi mga tol na sana'y magkasama sila. Dahil delikado talaga kung magkahiwalay sila. Sana po nakababa na sila ng bundok mga tol, no? Sana po hindi sila naligaw ng daan. Dahil ako mga tol ay aminado talaga ako na naligaw ako ng daan mga tol, no? Hindi ko na alam kung saan nga ako ngayon. Sana po may makita akong mga civilian o mga tao dito sa bundok para maturuan nila ako kung saan ako bababa o saan yung tamang daan para makapunta ako ng bayan mga tol. Dahil hindi ko pa alam sa ngayon mga tol kung itong area na pinasok ko ay ligtas ba ito o ikakapahamak ko ba tong location ngayon na pinasok ko mga tol. Kaya kahit sa Google Map mga tol, hindi ko alam kung anong pangalan dito, dahil may pangalan siya mga tol pero hindi pa ako nakarating ng area na ito mga tol. Sana po ay makalabas ako ng ligtas dito mga tol, dahil bababa ako ng bundok mga tol. Dahil wala na rin akong pagkain sa bag ko. At tubig na lang yung andito ngayon sa bag ko mga tol. Ilang araw na akong palakad-lakad dito mga tol. Hindi ko na alam kung saan nga ako napunta mga tol. Napakalawak ng kabukiran mga tol. Sobrang napagod ako sa paglalakbay mga tol. Pero parang wala akong makikitang kapatagan mga tol. Puro na lang kabukiran yung makikita ko ngayon dito sa kabundukan. Mayroon akong makikitang kapatagan pero napakalayo pa mga tol. Dito talaga ako napadpad sa area na ito mga tol. Gawa ng kailangan ko rin dumistansya sa maraming kalaban. Kaya sana po mga tol, dasal ko palagi mga tol na si Jojo at si Julio ay magkasama sila ngayon mga tol, para ligtas silang makababa. Dahil plano talaga namin tatlo mga tol na bumaba ng bayan. Dahil alam naman namin na si Julius ay nasa bayan na at inaatake yung bahay ng mga kasamaan kong hunter. Kaya nagplano kami ni Julio mga tol na bumaba kami. Sa katunayan mga tol, mayroon kaming nakitang kalasada sa bundok. Pero maraming kalaban kaya umatras kami mga tol, no? Hindi pala namin alam na monitor pala kami mga tol. Kaya ayun, sinalubong kami ni Commander Butakal sa kinaroroonan namin at hindi talaga inasahan na pangyayari. Naambos kami mga tol. At ngayon ay
nandito ako sa location kung saan hindi ko alam kung saan ako patungo mga tol. Dahil makikita nyo naman sa video mga tol, sa camera ko ngayon mga tol, na sobrang napakalawak ng kabundukan. Puro bundok yung makikita ko mga tol, at nasa tuktok ako ngayon. Kung may signal ngayon dito mga tol, yan o, mayroon namang signal, 2 bar. Try kong kontakin si Julio o yung iba kong kasamahan para ipaalam yung nangyari sa amin. Napaka hirap talaga ng sitwasyon ko ngayon mga tol. Hindi ko alam kung makakauwi ba ako ng ligtas o mapapahamak ba ako sa area na ito. Pero sana naman mga tol, may makita akong tao na makatulong sa akin dito mga tol, at maituro niya po sa akin kung saan yung daan patungo ng bayan. Dahil sa ngayon wala pa talaga akong alam mga tol kung saan ako patungo. Inulit-ulit ko po talaga to mga tol. Sana po share nyo tong video na to mga tol, para malaman nila yung sitwasyon ko. At sana po si Brad Julio mga tol ay nakababa sila ng bayan ng ligtas kasama si Jojo. Dahil kung nagkahiwalay sila ni Jojo at ni Julio mga tol, hindi ko rin po alam kung saan sila ngayon. Yan, napagkalawak talaga ng kabundukan. Doon kami galing mga tol. Yan o, meron pang mga bahay doon, parang mga kampo ng mga kalaban. At hindi pa natin alam mga tol kung itong areang pinasok ko ngayon ay ligtas ba ito, dahil napakalawak talaga ng bundok mga tol. At hindi ko talaga alam kung saan ako patungo ngayon. Pero babaybayin ko lang ito mga tol, at try kong puntahan yung bahay na yun mga tol. Baka mayroong tao dyan, at magmasid muna ako kung mga kalaban ba yung nakatira dyan o di kaya mga civilian. Nais kong magtanong dyan mga tol kung saan ako dadaan para ligtas akong makbaba. Patuloy ako sa paglalakbay mga tol. Sumasakit yung dibdib ko mga tol, dahil sa tama rin ito ng orasyon doon kay Commander Butakal. Napakatirik ng bundok mga tol. Napakahirap lakbayin tong ganitong kabundukan mga tol. Puntahan ko po yung bahay na yun mga tol. Magtanong ako kung may tao dyan mga tol, para itanong ko sa kanya kung mayroon mang tao dyan, kung saan yung tamang daan para makauwi ako. Dahil sa ngayon mga tol, hindi ko pa tanaw yung bayan mga tol. Sobrang napakalayo pa talaga kung saan ako ngayon naroroon. Lagi rin po ako nagmamasid mga ito, makapili may mga kalaban dito. Kailangan ko po na
mag-ingat mga tol, no? Para makauwi ako ng ligtas at makapiling ko yung pamilya ko. Dito. Pakishare tong video na ko mga tol, no? Sa mga kasamaan ko mga tol. Para malaman din nila yung kalagayan at sitwasyon ko ngayon mga tol, no? Try ko silang kontakin mamaya mga tol. Nakahanap ako ng tamang signal. Napakalalim ng mga bangin mga tol. Medyo malapit na ako sa bahay mga tol, na yung may nakita ako sa bundok. So yun mga tol, isang magandang araw ulit sa inyong lahat yan mga tol, no? Sa ngayon mga tol ay masaya po ako mga tol, sapagkat mayroon pong tumulong sa akin mga tol, na isang tao na nakatira dito sa bundok mga tol. Medyo hindi pa siya katandaan mga tol, at dalawa po sila mga tol. Magkapit bahay po sila dito sa bundok, at nakausap ko po sila mga tol, at sobrang naawa din sila sa sitwasyon ko mga tol, kaya pinakain nila ako at pinadalahan din nila ako ng tubig para mainom ko daw sa aking paglalakbay. Doon po ako galing mga tol, hindi na lang ako nag-video doon sa bahay nila mga tol, no? Yan po yung bahay nila, at yung kapitbahay niya po ay andito po sa baba yung bahay rin mga tol. Yan po, dalawa po sila dito mga tol nakatira, at nananim sila ng mga puno ng nyog, mga durian, pero hindi pa namumunga yung mga pananim nila mga tol. Kaya laking pasasalamat ko talaga sa kanila mga tol, dahil tinulungan nila akong dalawa. Tinuro po nila yung daan sa akin mga tol, para marating ko po yung bayan. Sobrang napakalayo daw talaga ng narating ko mga tol, mula doon sa lugar namin. Buti na lang daw talaga hindi ako nakita ng mga armadong grupo na dumadaan dito, dahil may mga dumadaan din daw dito mga tol na mga kalaban. Minsan nga daw ay kinukuha pa yung mga alaga nilang manok, yung mga bigas nila. Kaya sa ngayon napagtsimpuhan ko din mga tol na andito ngayon sila sa bundok, dahil ngayong week lang daw sila dito ngayon mga tol, no? At bababa din daw sila sa susunod na araw para kukuha rin daw sila ng mga panibagong nilang pagkain, dahil paubos na rin yung pagkain nila mga tol. At nagpapasalamat talaga ako dahil may mga taong tumulong sa akin. Hindi ko man alam kung saan ako napadpad, pero mayroon pa rin mga taong handang tumulong sa atin mga tol. Hindi man nila tayo kilala, pero yung pakikitungo nila sa atin ay parang magkaanak lang kami mga tol, na grabe yung pagtanggap nila sa atin. Kaya dyan po sila sa itaas ngayon mga tol. Dalawa po sila ni tinatawag ko lang na tiyo mga tol, no? Dahil yung kuha nila mga tol, yung taon nila mga tol nasa 50 plus pa, hindi pa masyadong matanda.
At nandito din yung kapitbahay niya mga tol, no? Pero yung nakatira dito mga tol ay andun ngayon sa itaas. Nandun sa taas ng bahay na yun. Dahil nagpapasignal din siya para makontak niya daw yung pamilya niya sa baba. Sobrang napakalayo daw tong narating ko mga tol. Napakalawak pa daw ng mga bukirin na lalakbayin ko. At mag-iingat daw ako palagi mga tol. Dahil mayroon daw mga dumaraan dito na mga armadong grupo. Ito po yung babaybayin ko mga tol. Ito po yung daan nila. Babaybayin ko daw to mga tol. Mga 10 oras ko daw lalakbayin. Kung hindi lang ako magpaparelax sa daan. Mga 10 oras daw mga tol. Bago ko marating yung paanan ng bundok. Pero nagpapasalamat talaga ako sa kabaitan nila mga tol. Dahil tinulungan nila ako kung saan ako maglalakbay para sa tamang daan. Dahil kinuwento ko din sa kanila kasi mga tol kung ano yung trabaho ko at ano yung mga layunin ko sa buhay, kung saan ako nanggaling. Naawa sila sa sitwasyon ko mga tol. Akala nga nila nung una ay kalaban ako, pero nagpakilala ako mga tol. Kaya ngayon maglalakbay ako mga tol. Sobrang init lang ng panahon mga tol, kaya hingi na rin ako ng tubig sa kanila. You know, shout out na lang po sa 2 tao na tumulong sa akin. Babalikan ko sila mga tol kung may pagkakataon ako para masuklian ko din yung kabutihan nila sa akin. Sumasakit na yung binti ko mga tol. Masakit yung paa ko sa kalalakbay. Medyo hirap na din yung katawan ko sa kakapagod mga tol. Kailangan ko talagang makababa. Mayroon ng problema mga tol. Nabalitaan ko mga tol. Dahil kanina ay nakita ko yung video ni Julio mga tol. Pinasahan niya ako ng video sa kanyang messenger. Sa messenger ko, tiningnan ko yung video mga tol. Hinahanap niya rin pala ako mga tol. At hindi pala sila nagkasama ni Jojo mga tol. Yun yung problema ko ngayon. Dahil ang sabi niya sa akin mga tol, ligtas daw siyang nakababa ng bayan mga tol. Nakauwi na daw siya sa kanya, sa kanilang bahay. Nagpapasalamat po ako sa sitwasyon na yun mga tol, no? Pero sa sitwasyon po na hindi sila nagkasama ni Jojo mga tol, ay parang hindi ko akalain din mga tol kung saan ngayon si Brad Jojo. Sana po ay ligtas po siya sa ngayon mga tol, no? At sana hindi siya nahuli ng mga kalaban. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung sakaling malaman ko na nahuli si Jojo. Pero wala naman akong nasagap na mga balita dito mga tol, dahil wala rin mga kalaban na maririnig ko sa mga bundok na ito. Yung sabi lang nila sa akin ni Manong na may dumadaan na daw na armado dito, pero dumadaan lang daw mga tol. Hindi naman daw sila dito na i-stay yung mga armado. Yung inaalala ko lang ngayon mga tol, si Jojo mga tol. And hindi ko alam kung ligtas ba siya sa ngayon. Nakita ko talaga yung video na pinasa sa akin ni Julio na nakababa daw siya. At ang sabi niya pa nga sa video niya mga tol, na sana daw magkasama kami ni Jojo. Kaya nag-reply na rin ako doon sa kanya mga tol, na sinabihan ko na sa kanya na hindi ko kasama si Jojo ngayon. At ako po ay naligaw din ng daan kung saan ay hindi pa ako nakababa. At nilalakbay ko pa ngayon yung bundok. Ito po yung update ko ngayon mga tol. Nag-video na lang ako para may upload din ako sa aking channel at makita din ng mga kasamaan ko yung sitwasyon ko mga tol, no?
Pakishare na lang sa kanila mga tol kung sakaling makita nyo tong video na to mga tol. Panoorin nyo po hanggang dulo mga tol para malaman nyo talaga yung mga sinasabi ko at kung ano yung laman ng aking video para ipasa nyo rin sa mga kasamahan ko mga tol kung ano yung sitwasyon ko ngayon. Nag-alala talaga ako mga tol sa sitwasyon ni Juju mga tol. Sana po ay makababa ko agad ng bundok. Wala, sana yung hindi ako kuha ng mga kalaban mga tol. Dahil sa ngayon mga tol ay napakalayo ko pa talaga. Pero saan nyo po mga tol na ililit upload ko tong video na to mga tol. Para hindi ako mamonitor ng mga kalaban. Dahil mapasok po ito ng motor mga tol. Itong nilalakbay ko ngayon. Yan, sabi ni Lamanong doon sa itaas, pinapasok daw ito ng mga motor na nagtitrail. Kaya mas mabuti na lang na tol na ilit upload ko yung video ko mga tol. Hindi ko talaga inaasahan na hindi pala nagkasama ngayon si Juju at si Julio mga tol. Nagkahiwalay rin pala daw sila. Kaya hindi na daw alam ni Juju at ni Julio mga tol kung saan si Juju, dahil yung pormahan kasi ni Juju mga tol ay bandido. Yung damit niya bandido, yung porma niya parang bandido din mga tol. Kaya yun yung problema namin ni Julio, dahil hindi rin pwede kasi na lalapit kami, baka kalaban yun, hindi yun si Juju, mapapahamak din kami. Yun yung sinabi sa akin ni Julio mga tol, na siya lang daw isa ang nakababa, hindi niya kasama si Juju. Ang plano ko ngayon mga tol, didiritso ko talaga ako mga tol sa pagbaba, dahil hindi ako pwedeng bumalik doon kung saan kami na-ambush mga tol, dahil sobrang layo na mga tol. At wala na rin akong pagkain. Pero kung sakaling makababa ako mga tol, pupuntahan ko doon si Julio kung ano yung plano namin. At pupuntahan ko rin yung mga kasamahan ko mga tol, para alam ko kung ano yung dapat gawin. Dahil hindi pwede na mapapahamak si Juju mga tol. Dahil napakarami ng pinag-usapan namin, na pangako namin sa kanya na hindi talaga namin siya pababayaan. So sa oras talaga ng ambush mga tol ay wala talaga tayong magawa mga tol. Kung saan tayo makatakbo, pipilitin talaga natin yung sarili natin na maligtas din, para hindi din tayo mahuli. Sana mga tol ay makababa ako ng ligtas mga tol. Yun, medyo malalayo na ako doon sa kinaroroonan kong bahay nila Manong mga tol, o nila Tiyo. Lalakbayin ko lang daw itong daan na may marka mga tol. Hindi lang daw ako lalakbay sa ibang daan. Ito lang daw yung lalakbayin ko, at kung may mga kalaban daw, magtago lang daw ako mga tol. Yun po yung sabi sa akin ng mga tumulong sa akin. Pero kailangan ko daw magmasid mga tol, para makita ko daw kung may mga kalaban bang papatungo dito. Yan, daanan kasi ito mga tol. Sabi ng tumulong sa akin mga tol,
kalsada daw ito ng laging noong unang panahon. Pero ngayon, ang dumadaan daw dito mga tol, yung mga trail rider ng motor. Masid muna ako saglit mga tol dahil medyo masukal yung area ngayon. Ito na po yung sinasabi nilang kalsada ni Manong mga tol. Pero napakalayo pa. Diyan po ako galing mga tol, no? Galing dun sa kapuya eh. Yan. Malapit na yung bayan mga tol, no? Diyan tanaw ko na yung mga bahay mga tol, no? Yan yung sinasabi nila Manong na paanan ng bundok. Kaya papasalamat talaga ako sa kanila. Ito na yung kalsada mga tol na sinasabi nila. Diyan po ako galing mga tol, oh. Kalsada na maliit hanggang sa karating na ako dito sa medyo malaking kalsada pero walang mga motor mga tol. Maglalakbay pa rin ako hanggang sa makarating ako dun sa unahan sa paanan ng bundok. Salamat po talaga tayo sa mga tumulong na tao sa atin mga tol.